Nakaready na ang lahat makinig? Thank you. Ayan, sige. Ang ating topic ngayon ay Kingdom of God. Ayan. Sige nga, sabihin nga natin, Kingdom of God. Kingdom of God. Ayan. So, yung kaharian ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng isang kaharian? Saan? Sa YouTube? Sa Disney? Ayan. Okay, so sa Diyos, meron din siyang kaharian. Okay? So doon sa kaharian, siya yung hari, syempre. Kaya nga kaharian ng Diyos eh. Kasi siya yung hari. So dahil siya yung hari, siya yung masusunod sa kanyang kaharian. Tama? Kasi kaharian niya yun eh. Kaya siya yung masusunod doon. So ngayon, pag-aaralan natin yung ilang bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ano ba dito yung mas maganda? Itong black, no? Okay. Kingdom of God. Yan. Yan ang topic natin ngayon. Kingdom of God. Okay. So, buksan natin ang Bible natin sa John. John chapter 3, verse 3 at verse 5. Okay. Ito yung ating talata. John chapter 3, verse 3 at saka 5. Sabi dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sabi sa verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So, si Kristo, o si Jesus, meron siyang tinuturo patungkol sa kaharian. Ang sabi niya, kailangan makapasok tayo sa kanyang kaharian. Okay? Meron kasi siyang sinasabi sa Biblia na may mga tao na magpupumilit pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Pero doon sa talata, ang sabi ni Jesus sa verse 3, tama ba yung sa verse 3? Na maliban na ipanganak muli ang isang tao. Okay? Sa Kingdom of God, kailangan makapasok tayo dyan. Okay? Kailangan makapasok tayo dyan. At ang paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos is, ikaw ay maborn again. Okay? Yan yung paraan. Yan yung way para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Okay? So, sabi sa verse 3, kung papansinin nyo, no? Sa verse 3, ang sabi, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita. Okay? Meron dyan, hindi niya makikita. So, to see. Pagdating sa verse 5, ang sabi niya, hindi siya makakapasok to enter. So kung papansinin nyo, merong dalawang bagay. Una, bago ka makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan makita mo muna kung nasan yung kaharian. Okay? Ngayon, pagka nakita mo na, tsaka ka pala makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang problema ngayon sa marami, nakikita lang yung kaharian pero hindi naman pumapasok. Dapat kompleto. Hindi ka rin naman makakapasok kung hindi mo muna nakikita in the first place. So, kailangan makita mo muna bago ka makapasok. Okay? Kasi kung hindi, kung nakita mo lang, hindi ka naman papasok, hindi ka rin makakapunta sa langit. Kasi, pag sinabing kaharian ng Diyos, sa ngayon, ang kaharian ng Diyos, hindi pa dito sa mundo. Okay?
Ngayon ba, papaano ba natin nasasabi na ang Diyos ay naghahari? Okay? Papaano ba ang Diyos naghahari ngayon? Tingnan natin dito sa Lucas, sa Luke 17, verse 20 hanggang 21. Yan. Ito, tingnan nyo, no? Paano naghahari ang Diyos ngayon? Sa panahon natin ngayon, paano siya naghahari? Kasi kapag sinabi natin kaharian, parang ang na-imagine natin, gaya ng sabi niyo, parang Disneyland, di ba? O parang kastilyo, o kaya malaking bahay siguro, tapos maraming silid. Okay? So, pero, ang tanong muna, ano ba ang kaharian ng Diyos ngayon? Sige. Sabi dito sa Luke 17, 20 hanggang 21, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos at wala ring magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ayun. Sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa yan yung parang literal na parang bahay na sasabihin nandun o kaya nandito. Okay? Hindi pa ganun ang paghahari ng Diyos ngayon, pero darating ang panahon, ang Diyos maghahari siya rito sa mundo. Alam niyo kung ilang taon? Ilang taon siya maghahari dito sa mundo? 1,000 taon. Yes. Time will come na bababa ang Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag natin na second coming. Bababa siya rito sa mundo, okay? Dala niya yung kanyang kaharian. Maghahari siya rito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Ang tanong, saan? Saan siya maghahari? Doon sa Israel. Okay? Pero bagamat doon siya na maghahari sa Israel, paghaharian niya ang buong mundo. Sa oras na yon, ang buong mundo ay naka-under kay Jesus Christ. Asan yung phone ko? Ayun. Okay? Ngayon kasi, ang mundo, okay, tingnan nyo no, ang mundo, hindi pa pinaghaharian ngayon ng Diyos. Okay? Ulitin natin, ano? Ang mundo, hindi pa to pinaghaharian ngayon ng Diyos. Yan. Ang tanong, sino naghahari ngayon dito sa mundo? Okay, tingnan natin dito sa, kahit dyan lang. Sa 1 John chapter 5 verse 19. Ay, welcome po. Yan, sabi dito, alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Okay? So, tingnan nyo, ang sabi ng Biblia, etong mundong ginagalawan natin, ay ang dyablo pa ang naghahari. Okay? So, sinong naghahari ngayon sa mundo? Ito yung mundo eh. Yan yung mundo. Ayan. Ito ka. Yan. Ang naghahari ngayon sa mundo, according sa 1 John 5:19, tama ba 19? Okay. Ang naghahari ngayon sa mundo ay ang diablo. Yan. Hindi pa ang Diyos. May mga nagtuturo kasi, naghahari daw ngayon ng Diyos. Hindi pa. Hindi pa. Ang pinaghaharian ngayon ng Diyos, hindi mundo. Ang pinaghaharian ngayon ng Diyos, yung puso ng bawat mananampalataya. Okay? Yun yung sabi sa Lucas di ba? Sa Lucas 17, 20 hanggang 21. Ang pinaghaharian ngayon ng Diyos, sabi ni Jesus, huwag niyong iisipin na yung kaharian ng Diyos nandoon o nandito. Pagka may nagsasabi noon, huwag daw tayo maniwala doon. Di ba sa Davao may nagsasabi, dumating na ang kaharian ng Diyos. Nabalitaan niyo ba? Andun daw sa Davao. Ang sabi ni Kristo, hindi pa. Huwag daw tayo maniniwala kapag may nagsasabi, nandoon ang kaharian ng Diyos o nandito. Kasi kung lahat tayo pupunta ron, di rin tayo kasya ron. Sa Davao. Di ba?
Kaya ngayon naghahari ang Diyos, hindi sa buong mundo. Ang pinaghaharian niya ngayon, piling tao lang. Yung sino mang sumasampalataya sa Diyos. Ang tanong, paano ka mapapagharian ng Diyos? Paano mapapagharian ng Diyos ang puso mo? Okay? Paano mapapagharian ng Diyos ang puso mo? Ang sabi ng Biblia sa Pahayag 3:20, yan, sa Revelation 3:20, kailangan papasukin mo muna si Kristo sa iyong puso. Okay, tingnan natin na kasi ang Diyos kasi naghahari siya saan? Sa puso ng bawat mananampalataya. Paano siya papasok sa puso mo? Pakibasa. Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain kasalo kasama niya. Ayon, sabi ni Kristo, pagka dininig ninuman yung aking tinig, yung tinig niya, okay, kapag nakinig ka sa tinig ng Panginoon, okay, ibig sabihin, yung salita ng Diyos na iyong napakinggan, ay pinagbuksan mo ang puso mo at tinanggap mo yung mga salita na yun. Katumbas doon, pinapapasok mo si Kristo sa iyong puso. Okay? Sa ganung paraan, mapapagharian ka ng Diyos. Okay? Tama? Para mapagharian ka kasi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, balik tayo sa Juan, chapter 3, verse 3, sabi ni Kristo, maliban ng isang tao, ay maipanganak na muli. Okay? Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Para makita mo ang kaharian ng Diyos, kailangan maborn again ka muna. Okay? Pangalawa, sabi sa verse 5, maliban na ang isang tao ay maipanganak sa tubig at sa spirito, ang sabi, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dalawang bagay. Okay? Ang sabi ni Kristo, kung hindi tayo maboborn again, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. At kung hindi tayo maboborn again, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, huwag natin niisipin na ang salitang born again ay relihiyon. Okay? Walang papasok sa langit dahil siya ay kasama sa isang relihiyon. Papasok ang tao sa langit dahil siya ay na-born again sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Panginoon. Pagka sinabi kasi born again, hindi yung umaanib ka o nagiging miyembro ka ng isang simbahan o na isang grupo. Hindi ganun ang pagiging born again. Okay? Alam naman natin maraming mga born again, pero hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng pagiging born again, tinanggap mo si Kristo sa puso mo at nagbago ka na. Nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Nakikita yung ebidensya sa buhay mo. Pwede naman born again ka dahil sumali ka sa mga born again, umanib ka, o naging miyembro ka ng mga born again churches, pero posible na walang pagbabago eh. Okay? Born again ka lang dahil sumanib ka sa simbahan, pero hindi ka talaga born again sa puso. Paano ba naboborn again yung isang tao? Sa pamamagitan pa ng pag-anib sa simbahan? Okay? Alam nyo kung paano naboborn again ang isang tao? Sabi ng Biblia, sa 1 Peter, yan, paano nga ba naboborn again ng isang tao? Ganito ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 23. Chapter 1, verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Word of God. Yan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naboborn again tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagsama mo sa mga born again na tao. Ako man din, marami akong kilalang born again sa tawag, pero hindi born again dito. Pwede yun eh. Alam nyo ba sa Biblia, sa ating panahon, tinatawag lang na born again o pagsali sa mga relihiyon. Pero noong panahon ng Biblia, tinatawag yan na tinuli. Sa atin, born again. Noong panahon ng Biblia, tinuli. Pagtutuli naman. Okay?
Noong unang panahon sa Biblia, identify ka na ikaw ay maka-Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Kung ikaw ay tinuli. Okay? Ngayon, ang pagtutuli, parang nasa pagkalalaki, di ba? Lalaki ka ba, ika? Oo naman, lalaki ako. Tuli ka na ba? Para bang, kapag hindi ka pa natutuli, hindi ka pa kompletong lalaki. Noong araw, hindi ganun ang pag-iisip ng tao. Noong araw, kapag sinabing tinuli, ibig sabihin, ikaw ay maka-Diyos. Tumanggap ka sa Diyos, ikaw ay pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kompleto na yon. Kapag sinabing tuli ka, okay? Ibig sabihin, katumbas na no na nagsisimba ka, mabuti kang tao, at ikaw ay nagpe-perform ng mga ceremonial, mga ritual. So, yun yung understanding noon ng pagiging tuli. Dumating yung panahon, maraming tao nagpapatuli. Pero sabi ng Diyos ganito, paparusahan niya yung mga tinuli sa laman, pero hindi naman tuli ang puso. Ibig sabihin, nagpatuli ka lang dahil sa relihiyon. Masabi lang na ikaw ay relihiyosong tao, pero nakikita ng Diyos, yung puso mo, hindi naman talaga tuli. Sabi ng Jeremiah chapter 9, verse 24 o 25 yata yon. Pa-confirm na lang no? Sabi doon, paparusahan ng Diyos yung tinuli sa laman, pero hindi naman tuli sa puso. Okay? So, parang ganun din sa atin. Pwede kasing born again ka dahil nagsisimba ka, pero hindi naman born again yung iyong pagkatao. Nakuha nyo? Tama ba? Chapter 9. Chapter 9, verse 24 or 25 yata. Nakita nyo? Okay, confirm natin 25. Okay. Sige, pakibasa. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong paparusahan ko ang lahat ng tinuli, ngunit ang puso'y hindi naman nababago. Ayun. Tama, no? Ang sabi ng Biblia, parurusahan ng Diyos yung mga tinuli, pero hindi naman tuli sa puso. O sa makatuwid, ang puso ay hindi naman talaga nagbago. Alam nyo, hindi believe ang Diyos. May mga relihiyon na masabi lang na masyado kang deboto sa iyong relihiyon, susugatan mo yung katawan mo. O kaya magpapakahirap ka. Alam nyo, noong araw, ginagawa na yan ng tao, pero hindi na natuwa ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, nagpapakapagod nga kayo sa pagiging relihiyon, sinusugatan niyo yung inyong sarili. Ay nga, nagpapatuloy pa nga yung iba para lang masabi na sila ay talagang relihiyon. Pero ang hinahanap ng Diyos, yung pagbabago talaga mula sa puso. Kaya nga sa ngayon, ang pinaghaharian ng Diyos, hindi na yung simbahan eh. Di ba noon, pagka magbabasa kayo ng Biblia, ang Diyos, sinasabi, tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Di ba? Tumatahan siya sa mga templo ng tao. Halimbawa, nagpagawa si Haring Solomon ng templo. Yung templong pinagawa ni Haring Solomon, napuno yun ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, nakikita ng mga tao nung araw yung kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng templo. Ngayon, hindi na ganon. Noong panahon ni Kristo, ang presensya ng Diyos nasa puso na ng bawat sumasampalataya. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Acts chapter 17, wag natin daw iisipin na ang Diyos ay tumitira sa mga templong ginawa lang ng tao. Kaya sa Diyos, hindi mahalaga kung anong itsura ng simbahan. Kahit nga walang simbahan eh. Di ba? Kagaya nito, bahay. Pero pagkalinggo ng hapon, nagagamit bilang gawain. Di man natin masabing simbahan. Kung gawin natin simbahan to, siguro magkaroon dito ng cross, no? Sino namang ipako natin dito? No? O sino ba yung pinakapasaway dito? Para may maipako lang dito. O para magmukhang simbahan talaga, no? Tapos lagyan natin ng paturok sa taas. Baka lumipad eh. Di ba? Anyway, alam nyo, ganun sa ating panahon ngayon. Ang simbahan, hindi yung mga building. Okay? Alam nyo, ang simbahan o ang church ay tayo. Kasi tayo na ang pinaghaharian ngayon ng Diyos eh. Hindi na siya tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Tumitira na siya sa'yo. Sa puso mo. Okay? Kung talagang tinanggap mo yung salita ni Kristo, nandyan siya sa'yo, nananahan ng Panginoon sa puso mo. Kaya nga, ganito sana ang gusto ng Diyos.
para sa mga taong nandoon ang Diyos sa kanilang puso. Okay? Naniniwala ba kayo na si Kristo ay nandyan sa puso nyo? O kung naniniwala kayo na si Kristo ay nandyan sa puso nyo, para sa inyo ang talata na to. 1 Peter chapter 3, verse 14. 1 Peter chapter 3, verse 15 pala, 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ayon. Ang sabi ni Pedro, igalang ninyo si Kristo na nasaan? Na nasa inyong puso. Igalang ninyo si Kristo mula sa puso. Bakit nandun siya eh? Ibig sabihin, kung papababawin pa natin yon, respeto mo si Kristo. Nandyan siya sa puso mo eh. Okay? Respeto mo siya bilang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon is Master. Okay? Pagka kasi sinabing Lord, dalawa kasi yan, di ba? Lord at saka God. Yan. Ang Lord, yan yung Master. Yan. Halimbawa, kapag sinasabi mo, ang Diyos, siya yung Panginoon, ibig sabihin, kasunod nun, dapat sumusunod ka sa Kanya. Okay? Kasi siya yung nagsisilbing parang amo. Master mo siya. Kapag anong sinabi niya, sumusunod ka, sumusunod tayo. Kasi master natin siya eh. Ganon yung diwa ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ganito eh, sa Matthew chapter 7. Merong talata doon na ang sabi, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Ang sabi ni Kristo. Okay? Hanapin mo nga yun na sabi kasi doon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Ayon, 21. Hindi lahat ng tawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayon. Sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya Panginoon, Panginoon papasok sa kaharian ng langit. Yun yung sinasabi ko na katumbas nun, hindi porket sumali ka sa isang born again, is born again ka talaga. Okay? Hindi porket tumatawag ka, Panginoon, nananalangin ka, pinapakinggan ka ng Diyos, papasok ka na sa langit. May requirement ang pagpasok sa langit. Ano? Pagiging totoong born again. Para maging totoong born again ka, kailangan tanggapin mo yung salita ni Kristo. Okay? At hayaan mo siya maghari sa puso mo. At kung naniniwala ka na si Kristo ay nasa puso mo, susundin mo siya. Kasi nga, tinatawag mo na siyang Panginoon. 'Di ba? Ano namang silbi yung tawag mo sa yung amo? Sir. Pero kapag meron siyang inutos, di ka naman susunod, di magagalit yun. Di ba ganun yun? So ganun din ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos hindi lahat ang tumatawag, marami ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero hindi ito nangangahulugan na papasok sila sa kaharian ng langit. See? Tingnan nyo, marami naman tao nagsasabi, makadiyos sila. Hindi naman porket makadiyos ka sa langit ka eh. Laging ang tanong ganito, sumusunod ka ba sa Diyos? Halimbawa, galit ka, nakakasunod ka ba sa Diyos? Nakakapagpatawad ka ba? Ano ba yung mga utos ng Diyos? O wag mangangalon niya, wag magnanakaw, wag magsisinungaling, wag sasaksi sa hindi katotohanan. Kung meron kang kaaway, magpatawad ka. Kung merong mga taong hindi ka ibig-ibig sa iyong pananaw, mahalin mo sila. Kapag ka may gumagawa sa iyong masama, gantihan mo ng mabuti. 'Di ba? Maraming utos sa Biblia na inuutos ni Kristo na masusubok yung sinasabi mong makadiyos ako. Okay? Masusubok 'yon. Okay? Marunong ba talaga tayong sumunod kay Jesus na ating Panginoon? Okay? Tandaan nyo, araw-araw masusubok tayo. Araw-araw masusubok tayo. Kung talagang ikaw ay totoong sa Diyos. Kung talagang sa Diyos naman talaga tayo kung minsan nahihirapan tayong sumunod sa kadahilan ng hindi pa tayo sanay sa ganon. Halimbawa, ngayon pa lang naman tayo nakakakilala sa Diyos, natural yung pagsisinungaling, may struggle ka pa dyan. O yung magpatawad, may struggle ka pa dyan. Ako nga, matagal kong natutunan yung pagpapatawad Tinanggap ko ang Panginoon 2004. Nakakilala ako kay Kristo
2004. Tandang-tanda ko yun, hindi ko malilimutan yung araw na tinanggap ko si Christ. April 4, 2004. Yan. Yun yung aking, kung tawagin spiritual birth. April 4, 2004. Pero, kailan ko lang natutunan yung pagpapatawad? 2014. 2014. Hindi ko siya kayang i-apply. Hindi ko siya kayang i-apply. Kasi katuwiran ko, bet ko naman patatawarin yan. Di ba? Ganun ako noon. Pero, nung natutunan ko talaga, okay, kahit pa ulit-ulit ko naririnig yung mensahe, hindi ko siya kayang gawin. Kasi pakiramdam ko, hindi makatarungan. Bakit mo naman patatawarin yung isang taong gumawa ng masama? Ganun-ganun na lang. Di ba? Parang mas naniniwala pa ako na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Di ba? Alam niyo ba yon? Kung ano yung ginawa sa'yo ng tao, ganun din ang gagawin mo sa kanya. Para kasi sa ating mga tao, ganun yung katarungan ginawan mo ko ng masama, hayaan mo kung gawan ka rin ng masama para patas tayo. Di ba? Ang sabi ng Biblia, dapat ang anak ng Diyos ay nagpapatawad, nagpaparaya. Sabi nga ni Kristo, kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kanan. O kaya niyo yun? Kapag pinagpasan ka ng 1 milya, dalin mo ng 2 milya, ang sabi ni Kristo. Kapag kinuha yung isang balabal, ibigay mo pa yung isa. O para tiba-tiba siya, parang ganon. Di ba? Para paldo siya. Ninakawan ka na lang din, bigay mo na lahat. O, ibig lang pong sabihin nun, dapat natututunan natin ang pagpaparaya. Okay? At yun yung mga magiging batayan na ikaw talaga ay nakikitaan ng pagbabago. Bakit? Yun yung mga bagay na dati hindi mo kayang gawin. Ang tanong, bakit ngayon nagagawa mo na? Kasi nga, born again ka na. Diba? Tama? Dati, nung wala pa tayo sa Diyos, lahat yung mga bagay na yun, mahirap yan. Diba? Ipagtatanggol pa natin yung ating sarili. Diba? Kagaya nun, bakit ko naman papatawarin yan? Pero nung nakakilala ka sa Diyos, nagagawa mo ng hibigin yung hindi kaibig-ibig. Yung noon, hindi mo kayang irespeto, ngayon nare-respeto mo na. Yung dati, yung hindi mo kayang sundin, ngayon nasusunod mo na. Marami tayong bagay na hindi kayang gawin before. Ngayon, nagagawa na natin para sa Diyos. Dati kung gumagawa tayo para sa ating sarili lang, ngayon gumagawa na tayo alang-alang kay Lord. Tama? Nagagawa niyo na ba yon? Di palakpakan niyo sarili niyo. Ayan. So, at ang pagbabago naman ay unti-unti. Unti-unti yan. Okay? Halimbawa yung isang maninigarilyo sabi niya Pastor, gusto ko na po magbago, gusto ko na matanggal itong sigarilyo sa akin, kaya nga lang hindi ko kaya sabi nung isa okay lang yan. Unti-untiin mo. 'Di ba? Ngayon isang kaha, susunod yung isang kaha, bawasan mo ng 2. Hanggang sa tuluyang mawala. Hanggang sa yung hinihit-hit mo na, yung kaha na lang. Pambira. Yung kaha na lang. Ganon din. Basta may usok. O kaya sabi naman yung isa, tumapat ka lang sa tambutso ng jeep, yun na lang yung hit-hitin mo. Ibig ko sabihin, ang pagbabago ay ebidensya na ikaw ay talagang sa Diyos. Okay? Kasi kahit anong gawin mong pagsisimba, kung hindi ka talaga born again, hindi mo madadaya ang sarili mo. Okay? Kahit araw-arawin mo pa yung pagsisimba, kung hindi ka pa talaga born again sa puso, kung wala pa talaga si Kristo sa puso mo, hindi mo kakayanin magbago. Kasi kung talagang tinanggap natin si Kristo, magkakaroon ng pagbabago sa atin kahit paunti-unti. Alam nyo, mas tanggap ko pa nga yung mabagal na pagbabago kaysa walang pagbabago 'Di ba? Totoo naman may mga taong nung tinanggap si Kristo, ang bilis, ang dami kagad pagbabago. Pero hindi naman lahat ganun Ang totoo niyan, ang pagbabago ay proseso. Proseso, 'di ba? Hindi mo pwede kagad pilitin yung tao na magbago. 'Di ba? Maaari, hindi siya gagawa ng kasalanan kasi nandyan ka. Kung wala ka, gagawin pa rin niya. Tama? Pero kapag ka talagang nagbunga na yung pagbabago sa kanyang puso, abay kahit wala nang nakakakita, gagawa na ng tama yon. Alam nyo, ang pinakabagay na talagang masusubok tayo kung talagang totoo kang tao, pag walang nakakakita sa'yo 'Di ba?
Kung minsan, hindi lang natin ginagawa kasi may nakakakita eh. Di ba? Paano kung wala nang nakakakita? Kasi pagka wala nang nakakakita, doon na masarap gawin ng kasalanan eh. Tama. Pero, kung tayo ay may Kristo, magbabago tayo dahil ang Diyos na naghahari sa ating puso, ang gusto niya, meron siyang gusto sa atin eh. Ang gusto ng Diyos, bilang Diyos na naghahari sa puso natin, ganito gusto niya, mamuhay tayo sa kabanalan. Yan yung gusto niya. Okay? Sa 1 Peter 1:16 o 15 hanggang 16. 1 Peter 1:16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabat sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayun. Yun. So, sabi ng Biblia, ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya, dapat tayong magpakabanal. Okay? So, kasi ang Diyos banal siya eh. Kaya dapat din tayong magpakabanal. So, bilang tao na may Diyos sa puso, tinatawag natin siyang Panginoon, ang question, handa ba tayong sumunod sa Kanya? Tandaan natin, hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, kung hindi tayo maboborn again. Paano ka maboborn again? Maboborn again ka lang, hindi dahil nagsisimba ka, hindi dahil nagpipray ka o nagbabasa ka ng Biblia. Okay? Halimbawa, itong nakikita nyo sa akin, hindi pa to yung definition ng born again. Ang definition ng born again is, nagbago yung buhay mo. Yan. Yung buhay mo talaga nag-turn around. Kanta yun, di ba? Turn around. Ha? Oh. Paano daw tayo mababorn again? Paano? Oo. Tama din naman yun eh. Tinan nyo. Tama din naman yun eh. Ito yung sin. Ito yung sin. Ito ka. Ito si Christ. Yan. Ito si Christ. So, anong kailangan mong gawin? 'Di ba dati nakaharap ka rito, so magta-turn around ka. 180 degrees. Paano ba 'yon? Paano yung 180? 'Di ba? Ito 90 degree. 90 plus 90. Turn around. Yan, ganoon. Ibig sabihin nakatalikod ka na doon. Ang problema, 'di ba? Ito yung kasalanan. Ito si Kristo. Ang gusto ni Kristo, nakaharap ka na sa Kanya, nakatalikod ka na sa kasalanan. Ang problema, nakaganon pa tayo sa kasalanan. Lumingon. Kasi parang gusto mo naman sumunod sa Diyos eh. Ang problema, hindi kayang iwan o bitawan yung kasalanan. Yon. Problema yon, dapat kasama ulo. Pati ulo mo, igaganon mo talaga. Mamaya, puntahan ka ng anghel, baliin yung ulo mo eh. Okay? Alam niyo si Lot? Natatandaan niyo si Lot? Di ba sabi ng anghel, kayong pamilya, ginugunaw na yung Sodom at Gomorrah eh. Sabi, takbo kayo Kailangan, lalayo na kayo dyan. Ang bili ng anghel, huwag kayong lilingon. Kapag lumingon kayo, magiging kayo'y haliging asin. Ang problema, itong asawa ni Lot, habang sila ay tumatakbo, siguro nanghihinayang doon sa bahay, sa gamit na napundar. Siguro nakabili siyang LED TV, mga smart TV siguro ganun. Nanghihinayang siguro siya, sayang naman yung anghel kasi pinipilit kami. Yun, napalingon siya, ayun, haliging asin. Ang tanong, totoo bang kwento talaga yon? Totoo ba talagang kwento yon? Meron bang tao naging haliging asin? Alam nyo, totoo yun. Okay? At wala nang pwedeng magsabi na kalokohan lang yung kwento na yan. Bakit? Nabidyohan na eh. Nakadocument na yan. Napatunayan na yan. Yung Sodom at Gomorrah. Okay? Sa Sodom at Gomorrah. Doon sa Sodom at Gomorrah. Nandun yun. Okay? Nakita nila na hukay
na merong brimstone. Kasi, di ba yung Sodom at Gomorrah, lugar kasi yun, lugar. Bakit ba winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Alam nyo kung bakit? Dahil doon nagmula yung tinatawag nating sa ngayon, tawag natin sa ngayon, LGBT. Kabaklaan at katomboyan. In a sense, sa Bible, ganito. Ang kabaklaan at katomboyan is ganito. Ang lalaki nakikipagsiping sa kapwa lalaki. Ang babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Ganun noon. Nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Winasak niya yung Sodom at Gomorrah. So, paano niya ginawa? Nagpaulan siya ng tinatawag na brimstone. Okay? Napuntahan na yun ng mga scientists. At ang kanilang declaration, yung mga bato na yon na nakita sa Sodom at Gomorrah is yung mga minerals o yung mga element na nandun ay hindi galing dito sa mundo. Naniniwala sila galing yan sa labas ng mundo. Okay? Ang sabi ng Diyos, nagpaulan siya ng brimstone. At yung bato na yon, kapag sinindihan ng isang tao, yung apoy hindi namamatay. Hindi namamatay. Okay? Kailangan mo para talaga siyang patayin. Kailangan mong buhusan ng tubig o kaya hipan para mamatay. Pero kung wala kang gagalawin, hindi siya mamamatay. Ganon yung brimstone. Okay? So, may mga naniniwala nga na yung brimstone, doon daw sa impyerno, puro daw brimstone yon. Okay? May nagsasabing ganon. Pero, hindi naman yun confirm. Basta ang alam lang natin, ang impyerno ay lawa ng apoy. Okay? Lawa ng apoy, Hindi yung basta yan yung may nasusunog lang. Hindi ganon. Para mahintindihan natin, parang lava. Sa bulkan, yung parang umaagos na tubig, pero apoy talaga yun. Okay? Parang liquid na apoy. Ganon yung impyerno. Sabi ng Biblia, at doon mayroong mga uod na hindi namamatay. Na gagapangan ka ng gagapangan kung sakaling mapupunta ka ron. Ngayon, may tao na ba sa impyerno? Ang sagot, wala pa. Wala pang tao ron. Kasi ang unang-unang itatapon doon ay si Satanas. Napaka-special mo naman kung ikaw yung una. 'Di ba? Si Satanas muna. Ibigay mo kay Satanas yung karangalan, siya yung pinakamasamang nilalang 'Di ba? Ganun 'yun. So, balik tayo. Kayo naman tayo naman kung talaga naman tinanggap mo si Christ, bakit naman niintindihin mo pa yung impyerno, tama? Hindi na natin kailangan malaman yun. Hindi ka naman pupunta ron Bakit? May Kristo ka na Okay? So, kaya hindi na yan kailangan pag-aralan, hindi na yan kailangan aralin. Yan. Meron kasing mga tao ganito nananaginip daw sila ng impyerno. Tapos ikikwento nila sa mundo, ganito raw. 'Di ba? Kung tutuusin, dapat nga wala na tayong pakialam dun Ang gusto natin, mapunta tayo sa langit. Dito, sa kaharian ng Diyos. Gusto nyo ba dyan? Sa kaharian ng Diyos? Talaga? Pakikuha nga po ng kutsilyo. Ngayon na. Bawal ba yun? Sige, sabi nyo So, hintayin na lang nating kunin tayo ni Lord. Tama? Kaya nga lang kasi, alam nyo ang mahirap, ngayon maka-Diyos ka, bukas kaya maka-Diyos ka pa kaya? Kaya mas maigi pa na mamatay na tayo ay makuha na ni Lord ng maaga, baka kasi bumaliktad pa yung isip natin Baka magbago pa yung isip natin 'Di ba? Kaya sabi ng Biblia, kung Biblia tatanungin, mapalad pa, ang pinakamapalad daw na tao sa mundo is yung mga batang namatay. Hindi na sila nakadanas, hindi na nila nasaksihan yung masamang ng mundo na ito. Hindi na sila natutong magsinungaling, hindi na sila natutong magnakaw, hindi na sumama yung kanilang isip. Kaya mas mapalad pa yung mga ganun kagaya natin. Napaka-potential nating anumang oras pwede tayong maging masamang tao. Anumang oras. 'Di ba? May sarili tayong isip, pero ang sama naman ng isip natin. Mayroon tayong mga kamay, nagagamit nga natin yung mga kamay natin. Gumagawa naman ng kalokohan. Meron tayong mga paa, okay naman. Pero saan ka nagpupunta? Nagpupunta ka sa sugalan, kung saan ka nagpupunta. Mga pinupuntahan mo, mga gawaing masama, di ba? So, ano pang mas maganda? Ang sabi ni Kristo, kung ang iyong mata ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, anong gagawin mo?
dukutin mo ito. O, hindi na bali pumunta ka sa langit, wala kang mata. Kaysa naman, hindi mo dukutin, pupunta ka sa himpyerno, kumpleto yung katawan mo. Madadamo yung buong katawan mo. Kung yung kamay mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, sabi ng Biblia, putulin mo ito. 'Di ba? Kaya, mas mapalad pa yung mga walang kamay. Bakit? Hindi yun makakagawa ng kalokohan. Mapalad pa yung mga walang paa. Bakit? Mag-i-stay yun sa bahay. Kaya nga lang, ngayon kasi technology, no? Alam niyo ba yun? May yung technology ngayon kahit wala kang paa, kung saan ka makakarating Technology, di ba? Mas maigi na yung hindi ka nakakapagsalita. Di ba yung ikaw ay pipi na lang, no? Yung pipi ka na lang, hindi ka nakakapagsalita. Kasi maraming tao ngayon, kompleto naman yung may dila, may bibig. Kaso, kung ano-anong sinasabi, nagmumura o nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Sabi ng Biblia, ang sabi ni Kristo, yung ating sinasabi, magiging dahilan ng pagpunta mo sa impyerno o magiging dahilan ng pagpunta mo sa langit. Batay lang sa kung paano ka magsalita. Tama? Ayan. So kaya, ibig ko sabihin, habang nabubuhay tayo, kailangan talaga ng iba yung pag-iingat. Dahil hindi natin alam kung ano yung ibubungang masama ng mundo. Okay? Kaya, ingatan nyo yung sarili nyo. Ngayon, yes, born again tayo ngayon. Tayo ay merong salita ng Diyos na nasa buhay natin ngayon. Okay? Ang tanong, yung salita ba ng Diyos na ating naririnig? Kasi maboborn again ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos Tama? Paano tayo maboborn again ulit? Sa pamamagitan ng Word of God, ng salita ng Diyos. Okay? Hindi ka maboborn again dahil lang nagsisimba ka. Kasi pwedeng nasa simbahan ka, di ka naman nakikinig. Okay? Ibig sabihin, ang pinakamahalagang parte ng kaligtasan natin, alam nyo kung ano? Etong tenga natin. Etong tenga natin. Paano ka nakikinig ng salita ng Diyos? Sa Biblia kasi merong 4 na klaseng nakikinig. Okay? Bakit mahalaga ang pakikinig? Sabi ng Roma, sabi ng Roma, chapter 10, tama ba? Chapter 10, verse 17. Yan. Sa Roma chapter 10, verse 17. Meron dyan sinasabi patungkol sa ating faith. Tama ba? Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayun. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral patungkol kay Kristo. 'Di ba? So, una, mayroon kang tenga. Tanong, anong pinapakinggan mo? 'Di ba? Mas nakikinig ba tayo sa iba? Pero kung ang pinapakinggan natin is yung aral patungkol kay Kristo, pwede tayong magkaroon ng pananampalataya. At yung pananampalataya natin, nagdudulot yun ng kaligtasan sa atin. Kaya, sa usaping kaligtasan ng tao, ang pinakamahalagang effort na dapat mong gawin is makinig ng salita ng Diyos. Okay? So, kaya pupunta tayo sa paano ba nakikinig ang isang taong gustong maligtas. Una siguro ang tanong, talaga bang seryoso tayo sa kaligtasan? So, kung ang sagot mo ay oo, dapat alamin mo yung tamang uri ng pakikinig. Okay? Ang sabi ng Panginoon, tingnan natin dito sa Matthew chapter 13, verse 9. Ganito dapat tayo makinig. Matthew chapter 13, verse 9. Makinig ang may pandinig. Ayun. Sinasabi. Makinig ang may pandinig. Dito naman, kayong mga nakikinig. Yan. Ito kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Yan. Ibig sabihin, ganito makinig ang isang tao dapat. Hindi yung narinig mo lang dahil may tenga ka. Kundi yung narinig mo, pilit mong uunawain. Okay? Ito kasi problema. Hindi lahat ng pinapakinggan natin, inuunawa natin. Kaya ang dating, pagka narinig, pasok dito, labas dito, nalilimutan na natin. Yung nagtatagal lang sa ating isip o sa ating puso is yung mga bagay na nauunawa natin. Parang ganito yun Lahat ng napapakinggan mo, madali lang lumabas dito.
Pero yung mananatili lang kung ano yung naintindihan mo. Sana pakinggan mo. O kaya para makatiyakan na yung napapakinggan na salita ng Diyos ay mananatili sa puso mo. Di ba yun ang sabi ng Biblia? Dapat ang word ni God na nanatili sa puso natin, itatago natin sa ating puso, iingatan natin sa ating puso. Tama? Paano mo gagawin yon? Unawain mo yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia kung tayo sa Joshua 1:8, di ba sabi, inyong pagbulay-bulayin. Ano ba yung pagbubulay-bulay? Meditation. Ano ba yon? Ibig nang sabihin, pag-isipan. Hindi mo lang nabasa isang beses. Sabi ng Diyos, magpatawad ka. Siyempre, kung dediretsuhin mong ganun yon, mag-iisip ka, grabe naman yun. Paano yung kasalanan niya sa akin? Ganun-ganun lang yun. Doon papasok yung pag-isipan mo, bakit kaya sinabi ng Diyos yun? Diba? Bakit gusto niya magpatawad ako? Di mako-curious ka ngayon. So doon papasok yung pag-iisipan hanggang sa makita mo yung totoong rason. Bakit gusto ng Diyos na nagpapatawad ang tao? Kasi kung hindi mo alam yung dahilan ng Diyos, mahirapan kang gawin yon. May magandang dahilan ng Diyos kung bakit gusto niya nagpapatawad tayo. Alam niyo kung bakit? Ang pinakadahilan ng Diyos kung bakit gusto niya na tayo ay magpatawad, ay para patawarin din niya tayo. Gusto mo patawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, dapat marunong ka din magpatawad sa iba. Tama? Dahil ang sabi ng Biblia, hindi patatawarin ng Diyos yung mga taong hindi marunong magpatawad sa kanilang kapwa. Tama? So yan. So, ibig ko lang sabihin, kapag may narinig kang aral sa salita ng Diyos, kasunod nun, bulay-bulayin, isip-isipin, hanggang sa makita mo yung rason, bakit gusto ng Diyos na gawin natin to. O kaya ngayon, dito pumapasok yung part ng mga mangangaral. Kagaya namin, di ba lagi kong sinasabi, kung meron kayong gustong maintindihan, pwede nyo tanungin. Pwede nyo kaming tanungin. Okay? Wag lang yung tanong na, may pera ka ba? Yung tanong na yan, medyo labasan ng bulsa kasi yan Okay? Pastor, may pera ka ba? Naku, baka pares pa tayong wala. Ganon. Pero, yung mga usapang Biblia, merong aral sa Biblia, gusto nyong maintindihan. Tama? Pwede nyo kaming tanungin. At kami naman bilang mga ngaral, sasagot kami. Okay? Hindi pa balang. Okay? Dapat sasagot na may pagtitimpi at sasagot ng, ibig sabihin nyo, kasi mga ngaral ka, trabaho mo yan, pagtsatsaga. Ayan. So, kaya dapat masipag tayo magtanong. Walang masama sa pagtatanong. Lalo na kung talagang gusto mong matuto. Yan ang gusto ng Diyos Okay? So, mahalaga ang pakikinig. Kung gusto natin tayo'y makatiyak na makapasok sa langit, anong gagawin natin? Dapat tayo ay maborn again. Tama? Paano ka maborn again? Maborn again ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Paano ba yon? Kung makikinig ka, kailangan pakinggan mo yung aral ng salita ng Diyos. Kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya at yung pananampalataya na yon, magbubunga yon. Okay? Alam nyo, ang bunga ng pananampalataya, pakibasa nga ng 1 Peter 1 verse 9. Yung kasing pananampalataya, nagbubunga ng ng salvation. Okay? Kasunod ng faith, laging salvation. Yun. Sabi dito sa 1 Peter 1, verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Mali. Dito sa Dito verse sa 9. Sabi dito sa verse 9 po, verse 9 ba 'yon? sapagkat tinanggap ninyo. Ayun, yun.
Sapagkat tinanggap ninyo ang buhay ng inyong pananampalataya, Bunga ng inyong pananampalataya. ang kaligtasan ng inyong buhay. Ayun. So, malinaw yung sinasabi ng Biblia sa atin, ang bunga ng pananampalataya ay kaligtasan ng kaluluwa. Okay? So, sabi ng Biblia, kung susundan natin to, okay? Pakikinig, no? Hearing the word. Yan. Kasunod ng hearing the word, kung makikinig talaga tayo ng tama, anong madedevelop sa atin? Faith. Magkakaroon tayo ng pananampalataya. At itong pananampalataya na to, magdudulot ito sa atin ng salvation of our soul. Okay? So yan. Yan yung proseso. Kung gusto natin na talagang tayo ay totoong ma-born again, dapat magawa natin itong tatlo na to. Makinig. Sa pakikinig natin, magkaroon tayo ng pananampalataya. At yung pananampalataya natin ay magdudulot naman ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa ganung paraan, maboborn again tayo. Kapag ikaw ay na-born again, pinanganak ka in spirit, pinanganak ka sa espiritu, ikaw ay makakapasok na sa kaharian ng langit. Okay? So, ano ulit yung kaharian ng langit? Yung kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, hindi pa yan yung masasabi natin na parang building sa ngayon, ano? Ang kaharian ng Diyos ngayon, yung puso natin. Sa makatuwid, kung gusto mong pagharian ka ng Diyos sa puso mo, dapat ma-born again ka. Dahil yun lang ang tanging paraan para mapagharian ka ng Diyos. Pag ang Diyos naghahari na sa'yo, pag si Kristo nandito na, ano na mangyayari? Si Kristo naman ang magdadala sa'yo sa Ama, sa langit. Hindi kasi tayo makakapunta sa langit dahil gusto mo lang pumunta. Dapat may maghahatid sa'yo doon. Ang maghahatid sa atin sa heaven is no other than Christ. Si Kristo lang. Anong verse yun? John 14:6. Anong sabi doon? Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama," sabi niya, "kundi sa pamamagitan ko." Tama? So, yan yung kabuuan ng ating kaligtasan. Okay? So, sa mga susunod, itatakil natin, kung tayo ay may Kristo na sa puso natin, ligtas na, ano dapat yung mga ginagawa natin as a Christian? So, sa ngayon, eto muna yon. Okay, malinaw ba? Yung born again, hindi pagiging relihiyon, ha? Okay? Wala yung kinalaman sa pagiging relihiyon. Ang born again is yung pinanganak kang muli sa puso, mula sa loob. Okay? Pinanganak ka sa espiritu. Bunga yun ng pagtanggap mo sa mga salitang iyong natututunan sa Panginoon, sa Biblia. Okay? At makikita mo naman yung ebidensya ng iyong pagiging born again. Ano yun? Nagbabago ka. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati, ngayon nagagawa mo na. Tama? Noon, iniisip mo lang, magagawa lang to ng mga taong totoong makadiyos. Pero ngayon, nagagawa mo na rin. Ibig sabihin, nagkakaroon unti-unti ng mga ebidensya na merong ka talagang Kristo sa puso. Kasi hindi naman natin makikita yan sa literal na mata eh. Hindi mo naman pwede sabihin, patingin nga ng puso mo, tingnan nga natin kung talagang nandiyan si Kristo. Di ba? Hindi ganun. Magkakaalaman yan sa buhay. Kamusta yung buhay natin sa bawat araw? Nakikita ba yung mga natututunan natin? Okay? So, yan ang salita ng Diyos sa araw na ito. Again, may mga natutunan po ba tayo lahat? So, nawa tayo ay totoong mga na-born again. So, tumayo muna tayo lahat, no? So, let us confirm yung katotohanan na talagang tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Okay? Tingnan natin ano? Tayo ba ay may Diyos na sa buhay natin? Tinanggap na ba natin ng Panginoon? Paano mo malalaman? Number 1, paano mo malalaman na may Diyos ka sa iyong buhay? Number 1, kamusta ka tuwing nakikinig ka ng Word of God? Okay? Pangalawa, check mo sarili mo. Sa pakikinig mo ba ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ba ng pananampalataya? Sumasampalataya ka na ba sa Diyos? Kung ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, okay yung pakikinig mo, nakikinig ka talaga. Okay? Ngayon, kung ikaw ay sumasampalataya na sa Diyos, dadalhin ka nito sa totoong kaligtasan. Anong kasunod nun?
unti-unti kang babaguhin ng Diyos. Ang pagbabago naman, hindi yung biglaan. Unti-unti yan. At ang kabanalan, tandaan nyo, ang pamumuhay sa kabanalan is intentional. Holiness is intentional. Hindi mo hihintayin magustuhan mo. Gagawin mo siya dahil gusto mong sumunod kay Lord. Okay? Hindi mo siya hihintayin na parang gusto mong gawin. Kundi gagawin mo dahil naniniwala ka sa ganitong paraan mo masasamba ang Panginoon. Okay? So yan. So tayo ay manalangin habang naghahanda sila. So let us pray. Panginoon, marami